We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang madagkong balita karong Lunes. Hipis sa mga barangay tanod sa barangay Candulawan, samdan human gipusil. Dakong Charter Day bonus o year-end incentive sa Mandaue City gi-question sa COA. Paggamit sa digital payment sa Lapu-Lapu City, mas gipalapdan pa. Og Olympic bronze medalist Ira Villegas o Cebuano coach ni Kaloy, Alin Aldrin Castañeda sugaton og Heroes Welcome. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Disda ang bugtong kasaligan. Kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ug live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Alan Domingo. Ipis sa mga barangay tanod sa barangay Candulawan, Dakbayan sa Talisay ang giposil niadtong Sabados buntag. Gipakita sa 42 anyos nga hepe sa mga tanod sa iyang samad nga daw garaslang dihang giingong naigo ang iyang dughan sa bala. Sa pakisusis kapulisan nga nagmaniho ang biktima sa iyang motor nga nagsubay sa sitio Cruzan sa dihang giapkan sa suspek. Ang suspek ang nailhan sa alias nga Chan. Igsuon kini sa lalaki nga naposilan patay niadtong August 4 nining tuiga. Nasayran nga ang suspek sa pagpatay sa igsuon ni alias Chan usaw-usab ka barangay tanon. Kinsan ni surrender na niadtong August 6 tungod sa pagkapatay sa igsuon sa suspek. Matod pa nagbahad kini ngadto sa mga tanod ang Talisay City Police ang padayon nga nagpangita og pagdakop sa suspect. Warehouse sa mga furniture sa sitio Kulo, barangay Pahak, Lapu-Lapu City ang gilamoy sa kayo pasado alas 2 kagahapon sa hapon. Milanat og dulaan sa usa ka oras ang pagpakikumbate sa kayo sa Lapu-Lapu City Fire District sa Lapu-Lapu City. DRRMO ug uban pa mga fire volunteers. Una nang hingpit nga napaong ang kayo. Wa hinoy gitahong na angol o nagkala sa maong sunog apan nagbilin kini og 28 milyones ka pesos nga danyos. Gisubay pa sa Lapu-Lapu City Fire District ang posibleng hinungdan sa sunog. Ang breaker sa tubig is kanang murag defective na ba na ilan lang gipugos niya mao to murong nga gibutog. So among gi-assume na electrical, pero as to what kind of kanang klase sa electrical nga sunog, mao pa namang gi-process kini na ma'am. Tungod sa paghatag og dakong bonus sa ilang mga empleyado sa miaging tuig, gipangayuan karon og katin-awan sa Commission on Audit ang Mandaue City Government apan kumpiyansa ang syudad nga makapasabot ra kini kabahin niini. Ang report ni Nico Sereno. Notice of suspension of audit. Kini ang nadawat sa Mandaue City Government gikan sa Commission on Audit kon COA sa incentive sa mga empleyado. Partikular nga gikwestiyon sa ahensya ang Charter Day bonus pagka-Agosto sa miaging tuig ingon man ang year-end incentive. Sa charter bonus tag 15,000 pesos ang nadawat sa mga regular employees. Samtang moabot sa tag usa ka buwan nga sweldo sa hinapos sa tuig nga incentive. It's a procedure sa COA before siya mo disallow. If naa siya ganahan i-clarify nga pangayoon nga mga documents or justification or legal basis, mo to nga mo hatag na siya og notice of suspension whereby ihang gi-suspend in audit ang katong nga documents pending our response. 90 ka adlaw ang gihatag sa COA sa city government para makapasabot sa ilang ahensya. Masaligon ra hinuon ang syudad nga masettle ra kining maong issue. For this year, wala na ta nag-implement ana. Auto na lang sang gi-hold lang sa nga wala ka na-implement ana nga policy. So amo lang pong gibutang ug sa ato ang basis sa pagbutang na actually covered by an ordinance. Karong buwan sa Agosto, gisaulog ang ika-55 ka tuig nga charter anniversary sa Mandaue.
Sa sesyon sa konseho, pipila ka semana ang nakalabay, giaprubahan ang paghatag og charter bonus sa mga regular employees, appointed personnel ug elected officials. Apan itandi sa miaging tuig, mas gamay na kini nga kantidad, tag 3,000 pesos matag empleyado. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Good news alang sa mga motorista kay sugod ugma sa buntag. Martes, mabatyagan ang laing hugna sa pag-uso sa presyo sa produktong petrolyo. Gipahibaw sa Sea Oil Philippines ug Shell Pilipinas nga tag 2.45 ug 1.90 ang pagbino sa presyo sa gasolina ug diesel, samtang 2.40 usab ang pagbino sa kerosene matag litro. So sama usab ang rollback sa presyo nga ipatuman sa clean fuel ug petrogas gawas lang sa kerosene nga wa manakip sa gibaligya nilang produktong petrolyo. Ang rollback magsugod alas 6 sa buntag ugmang adlaw Agosto 13 gawas lang sa clean fuel nga mapatuman sa pagminos sa alas 12:01 sa udto. Gipaubos sa state of calamity ang dakbayan sa Ormoc tungod sa panayang pagsaka sa kaso sa dengue. Gipalabang ang resolusyon atol sa special session sa miaging Agosto 8 subay sa rekomendasyon ni Ormoc City Health Officer Dr. Sara Hermoso sa talaan sa City Epidemiology and Surveillance Unit nga miabot na sa 444 ka mga kaso kon 225% nga pagsaka sa dengue cases sugod sa Enero 1 hangtod sa Agosto 3 karong tuiga. Itandi kini sa 137 ka mga kaso sa dengue sa miaging tuig gikan sa Enero 1 hangtod sa Agosto 3 sa tuig 2023. Musubada na sa 308 ka mga kaso sa dengue sa Ormoc City sa tibuok tuig 2023. Ubos kay kini itandi sa 444 ka mga kaso sa dengue sugod Enero hangtod sa Agosto 3 nining tuiga. Ang sa pagpaubos sa dakbayan sa Ormoc sa state of calamity, mamahimo na maggamit ang pundo sa Quick Response Fund aron magamit sa pagpalit og mga tambal ug ubang panginahanglan aron mapugnan ang pagkatap sa kaso sa dengue. Gustong malikayan sa City Health Officer nga mosangpot sa kamatayon ang pagtakboy karon sa mga kaso sa dengue sa nagkalain-laing dapit sa dakbayan sa Ormoc. Mo-declare ta og state of calamity kay para pud ang atong mga kabaranggayan sila pud mismo maalarma pud sila nga kani nga sakit dili ni pwede nga ato lang murag pasagdan pabayan kay masipa man tuod og miingon ka nga paak raman na sa lamok pero kana nga paak pwede na ikamatay. Pamilya ni Filipina boxer nga si Ira Villegas ang proud kaayo nga siya nakauban ni Golden Boy Carlos Yolo sa pagpadala sa Philippine flag sa closing ceremony sa Summer Olympics sa Paris. Matod sa maguwang ni Villegas nga samang dugang dungog ang gihatag ni Ira kanila sa ilang lugar ug sa nasod. Ang nagka-medal og naa siya sa usa sa nibitbit sa Philippine flag sa pagtapos sa Olympics. Dugang nini nga excited na sila sa pag-ulit ni Ira ug siguradong adunay pa heroes welcome gikan sa ilang LGU sa dakbayan sa Tacloban ug sa barangay. Lakip na gani sa ilang panimay. Pahinumdom nila silang igsuon nga padayon lang sa iyang pangandoy ug di gyud makalimot sa pagpasalamat sa tanang nitabang kaniya labaw sa tanan sa kahitasan. Proud na proud po ako sa kanya dahil nakapagdala siya ng medal at at siya pa yung magdadala ng sa closing ceremony ba yun sa Olympic. Ako sa Panginoon rin natin na hindi siya makakalimot na magpasalamat lagi para laging gagabayan siya kung anong mga plano niya sa Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Dito na ang karon sa mga opisyal sa barangay, kapulisan ug City Social Welfare and Development ang ipatumang lakang subay sa suliran sa mga minor de edad nga kanunay lang ma-rescue sa pagpatuman sa curfew ordinance. Ang report ni Femery Dumabo.
Gitigom sa Talisay City Social Welfare and Development ang mga focal person sa gender and development sa kabaranggayan, lakip ng mga barangay kapitan o mga chairperson sa Committee on Women and Children. Lakip sa mitambo ang nagkalinlaing non-government organization, asosasyon sama sa ERPAT, solo parent o mga kahugpungan nga nagpakabana sa mga bata. Ang gipaubos sa duha ka adlaw nga capacity building seminar. Sa tigom, ilang palambuon ang pamaagi sa pagtubag sa suliran sa mga minor de edad nga kanunay lang ma-rescue. Subay sa higpit nga pagpatuman sa curfew ordinance nga magsugod sa alas 11 sa gabi hangtod na sa alas 5 sa buntag. Kini aron hingusgan nila ang pagpatuman sa Project Salute sa kagamhanan. Hatag nato og mga sessions. We have 7 sessions before, and kaning ato ang gitabangan ma-mainstream ang bata if wala kanang out of school siya. Oo. So basically gibuhat na nato but naalay mga extension or atong gi-refine ang program. Sa maong paagi, usa sa malikayan nga mahug sa kakuyaw ang rescue sa mga minor de edad sama na lang sa nahitabo sa usa ka pulis sa Dakbayan sa Mandawi nga namatay human po sila sa usa ka minor de edad sa dihang gisita kini kalabot sa curfew ordinance. Nakto ako individually kasi nga po gaya po ng ang pag-approach po kasi natin sa mga minor ay very sensitive po. Objectives po ng Project First Salute po ma'am is to intervene with those minor na mga possible na mga offenders. So kung neglected na sila, so we will intervene them para hindi na po maging juvenile sila. Ongoing man na to na program sa Talisay. So kani pag ingon na to pag i-enhance lang po no pa sa ato mga kabarangay labi na nga bago ang atong hepe sa kapulisan para po ma-orient sila balik ang atong mga barangay. Yan ay usab sa CSWS ang livelihood program alang sa mga rescued minors ug sa ilang mga gidikanan ug guardian. Lakip sa capacity building ang paghanay sa guidelines nga mahasubay sa balaod ang ilang pagpatuman sa maong programa. Uban ni Godfrey Rilien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Mas gipalapdan pa sa Lapu-Lapu City Government ang paggamit sa digital payment. Gawas nga usan kini karon sa mga pamaagi sa pagbayan sa business permit o sa mga transaksyon sa merkado publiko. Mamahimo na usab kini magamit sa pagbayan sa mga island hopping, water sports activities o sa pagbayan sa mga traffic violations. Siluan meron din na adunay live update kabahin nini. May Yes, Lan, sa ingon ni ini nga paagi, dili na kinahanglang muadto pa sa City Treasurer's Office o baka sa buhatan sa CTMS aron mobayad kay activated na ang digital payment system sa halos tanang transaksyon sa Lapu-Lapu City Government. Sugod karong adlaw, ang adunay mga traffic violations, di na kinahanglan pang muadto sa buhatan sa City Traffic Management System sa Lapu-Lapu City aron mobayad. Mamahimo ng direktang mobayad ngadto sa traffic enforcer nga nag-issue og citation ticket apan di pinaagi sa cash kundi pinaagi sa QR code nga ilang ikwintas tapad sa ilang ID. Kung wala pa'y sulod ang imong e-wallet, mamahimo rang unya ni nimo bayran ug adto lang sa Paybill app sa naasoy mobile payment service ug pili lang ang option nga government facility Lapu-Lapu City Traffic Management System. Dili mo dawat ang apprehending officer og kwarta but QR code lang siya. So at least ang bayad diretso gid sa account sa ato ang sa city nga account. With that nga option, matrace po nato kisa ni mga apprehending officers ang kugihan nga mag-issue og kanang mga citation. Ganihang buntag, formal nga gilusad ang digital payment system nga gisagop ug mas gipalapdan na sa lokal nga hagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Lakip usab sa mamahimo ng ipaagi sa digital payment ang pagbayad sa environmental fee sa island hopping ug mga water sports activities. Kaya ang atong bantay dagat pod nga mo'y nagmonitor sa atong kadagatan for this kanang mga activities, no? Na naman sila gibutang sa ilang pangka nga QR code. Sa bigas bahin, gibutyag sa acting city treasurer sa Lapu-Lapu City Claire Cabalda nga kanunay ang ilang pagpangolekta og environmental fee sa mga island hopping ug water sports activities sukad kini gisugdan pagpatuman niadtong Mayo 1. Sa buwan sa Mayo, miabot sa 2,088,290 pesos ang nakolektang environmental fee. Misaka kini pagka-Hunyo ngadto sa 2,146,635 pesos. Apan mikunhod kini og gamay
pagka-Hulyo, tungod sa habagat, busa ang koleksyon, miabot sa 1,921,480 pesos. Apan matod ni Cabalda, walay data o baseline nga gihuptan ang lokal nga kagamhanan sa gidaghanon sa mga guest sa island hopping matag buwan nga mamahimong basihan kung may pagkunhod ba sa mga guest dihang gipatuman na ang environmental fee. Kung atong basihan nga pagsugod sa May, nagsugod magyutag collection, May, June, and July for 3 months, I mean the collection has been consistent. Nagyutas mga 2 million na collection. Samtang gipahibaw ni Lapu-Lapu City Councilor Annabeth Quizon nga hayan karong Miyerkules adunay ipatawag nga tigom ang City Tourism Office uban ang mga island hopping operators aron madungog ang ilang habig ilabi na sa ilang hangyo nga pagpaus-us sa environmental fee nga 100 pesos. Ato ni silang paminawon through a formal setting diri na sa usa ka dialogue kay katong nagpadayag sa mao nga sentimento dili man to sila ang kinatibuk-an gyud sa atong mga bump boat operators, no? So atong paminawon ang tanan. Lan gawa sa mga island hopping operators, lakip usab sa giimbitahan sa tigom karong Miyerkules ang mga dive operators ug tour operators. Lan? Okay na, salamat Luan Merondina. Heroes welcome ang nagpaabot kang Olympian coach Allen Aldrin Castañeda, ang subuanong coach ni Paris Olympic double gold medalist Carlos Yulo. Inig-uli ninis Dakbayan sa Sugbo. Sayra natong detalye nining report. Dinhi sa Barangay Hipodromo, Cebu City, nagikan si Coach Allen Aldrin Castañeda kansang pamilya na ginamhinam na sa iyang pagbalik human sa dakong kalampusan ni Carlos Yulo. Din siya ang naa sa likod sa double gold Olympic medalist. Sa makaraang hulagway ni Coach Aldrin, makita iyahang kahilig kaniadto sa gymnastics dihang batan-on pa siya nga napaambit usab niya ang katakos sa iyahang mga tinudluan ug usa nini ang Golden Boy sa Paris Olympics. Gihulagway ang subuanong coach sa disiplina ug sa kamaayong tawo ilabi na sa iyang pamilya. Sobra jud mi ka-happy gyud nga nakadaog sila nga ang usa lang ko kay igsoon nga nakaabot yung Olympics. Nga naka-medal pa gyud sila. Super proud kaayo mi. Sa Barangay Hall sa Hipodromo, aduna nay nakataod nga tarpaulin nga nagpahalipay sa kalampusan sa usa ka hipodrohanon nga si Coach Aldrin. Nangandam na ang barangay sa paghatag og Heroes Welcome sa bisdak nga coach hinuon. Nagpaabot pa sila sa kumpirmasyon kung kanos kini makapauli sa Dakbayan sa Sugbo. Akong mensahe sa believe gid ko nimo Sir Aldrin. Nalipay ang tibuok hipodromo labi na sa council sa inyong ipakita nga kalig-on wagi mo nagpa-kuadya unya nalipay sa ko sa imong abilidad sa pag-coach nidaog gid imong gi-train gyud gihatag gyud mo duha ka medalya gold pagyud. Samtang ikinakda usab sa Cebu City LGU nga mohimo og Heroes Welcome kang Castañeda sanglit naghatag kini og dakong garbo sa malampuson niyang pag-amoma kang Carlos Yulo. I hope that they inform us because I will really have a Heroes Welcome to him diri sa City Hall. Di lang tingali sa Cebu City nga akto siyang iparada. Gawas og iyang ikuyog si Yulo. He is the first Filipino dili lang repeat medalist, gold medalist pa on the same year. No, unya tungod sa iyang coach nga Bisayang dako taga Hipodromo. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kapin sa 2,000 ka mga runners ay misalmon sa second stretch sa takbo para sa West Philippine Sea nga gihimo kagahapon sa adlawon sa may SRP sa Cebu City. Ang report ni Femari Dumamo. Alas 3:30 pa lang gahapon sa kadlawon, andam na mga runners alang sa 16-kilometer run, 10K, 5K o 2-kilometer run. Gisugdan usab kini sa mubo nga Zumba isip warm-up.
Mato di Philippine Coast Guard Commodore J. Tristan Tariela nga ang takbo para sa West Philippine Sea usa ka pamaagi pagpakita og suporta og moral booster sa mga uniformed personnel sama sa kasundaluhan ug sakop sa PCG nga maoy nagbantay sa West Philippine Sea. Tingwa niini mapahibaw sa ubang Pilipino kung unsa ang West Philippine Sea nga gipanag-iya sa Pilipinas ug kung unsa ang paningkabot nga gihimo sa gobyerno aron maprotektahan ang soberanya sa nasod. How can they be able to support and contribute dito sa fight natin in the West Philippine Sea? Tingin ko yung pagtindig ng mga Pilipino pagising ng umaga just for them to show support in our fight in the West Philippine Sea is already worth para sa mga sundalo natin, sa police and coast guard, for them to appreciate yung effort na to. Malaking bagay na. We call for the President to declare the month of July as the West Philippine Sea Awareness Month, and it's part of it. We want also the people to get aware, to be aware of what is West Philippine Sea all about. And number 2 is for everyone na magkaroon ng pakialam, ano ba siya bilang Pilipino? Bakit importante ang West Philippine Sea bilang teritoryo sa kalakal at sa ating ekonomiya? Ang mahipos nga kita sa Run for a Cause, ang ipundo alang sa Information, Education and Communication kun IEC campaign nga pasiugdahan sa Philippine Information Agency. So unfortunately, marami pa rin mga Pilipino na hindi pa rin alam kung ano yung nangyayari doon sa West Philippine Sea. Kaya tumutulong po tayo ang Philippine Information Agency na i-reach out natin yung mga tao, lalong-lalo na sa mga ibang probinsya, sa malalayong lugar. Ang ikatulong hugna sa takbo para sa West Philippine Sea ang ipaygayon sa September 8 sa Cagayan de Oro. Lain usab unya sa Baguio ug sa Dapitan. Uban ni Godfrey Relien ug Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Nangandam ng Mandawi City sa kasulugan silang charter anniversary. Human mahimong dakbayan o sa ka-highlight sa aktibidad ang pagpasugod na orya sa katukuran sa bagong City Hall building. Ang report ni Nico Sereno. Sa press conference gipahibaw sa mga opisyales, hanay na ang tanan sa makalihukan karong buwan. Gihandom ang ika-55 katuig nga charter anniversary o pagkahimong syudad sa Mandawi. We celebrate not only the foundation of Mandawi City, but also the countless individuals who have contributed to its growth and success. Together, we will keep advancing, keep striving, and keep shaping Mandawi into the best it can be for ourselves, our children, and generations yet to come. Lain-laing aktibidad ang ilusad gikan sa mga sporting events, concert, food fair, employees recognition ug uban pa. Ang Mandawi Chamber of Commerce and Industry mulusad sab sa makalihukan subay sa Mandawi Business Month. Samtang highlight sa charter anniversary ang groundbreaking sa bag-ong City Hall building diha sa may CICC grounds. Himuon kini ning hinapos sa buwan maong giapas na ang pagpa-relocate sa mga nanimuyo sa CICC compound. Long overdue government center because we really wanted to have a one-stop shop. If you want to transact with Mandawi, nakakagod sa lugar. Nakita na to ang atong presidensya karon nila Biang Dumaya. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Naog daw ang 12 ka mga Pinoyanan samtang dohasab ang partially burned sa may ulmong sunog sa Singsong Compound, Barangay Guadalupe, Cebu City. Nadawat sa Cebu City Fire Office ang alarma sunog alas 12:11. Ganayon to diin nahitabo ang sunog sa residential area. Hingpit nga na-control ang sunog alas 12:59 na sapon diin nakamugna kinig danyos nga 600,000 pesos. Way kinahong naangon o nakalas sa maong fire incident o gisusi pausab karon sa kabomberohan na posibleng hinungdan sa sunog. Laing 21 ka mga parisan sa Mandawi City ang gikasal. Gihimo ang mass wedding sa simbahan sa Barangay Kanduman niadtong weekend. Human sa seremonyas, gihimo ang reception sa gym sa barangay nga gidayan-dayanan alang sa maong kalihukan. Doon na pa mga regalo nga gipanghatag alang sa mga couples para sa hikay sa ilang tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Wa pa makahukom ang pamilya sa 27 anyos nga lalaki nga adunay special needs kung mopasaka ba kini og kaso batok sa 34 anyos
nga si Christopher Bicada nga nakuha og video sa mga sa netizen nga nanapat og nanghulga kang alias Marmar. Hinoon nagkasabot na mga abogado sa Lapu-Lapu City og sa Cordova Legal Office nga maghiusa sila kung makahukom ang pamilyas biktima sa pagsangat og kaso. Ang 27 anyos nga lalaki nga adunay special needs lumad nga tagalungsod sa Cordova apan ang insidente sa pagpanagmal o pagpanghulga na hitabo sa barangay Kalubihan, Cebu City ni atong miaging semana. Gipadakaan ngadto sa 200,000 pesos ang reward money nga ihatag sa Cebu City LGU sa makatabang sa pagsulbad sa nitabong tulis sa duha ka jewelry store sa Dan F. Calderon, barangay Ermita, Dakbayan sa Sugbo ni atong nakalabayng semana. Gitugaan ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia nga aduna nay 3 ka mga tao ang natumbok samtang 5 usab ang gihuptan nilang saksi sa nahitabo. Nagpadayon ang case build-up sa mga taong nalambigit sa robbery incident alang sa kadaktang pagpasaka og kaso. Na abtan usab sa RTV Balitang Bisdag ang kapulisan sa Carbon nga nagsusi sa kuha sa CCTV sa Alahasan sa wa pa mahitabo ang tulis. Posible matod pa nga naniid ng daan ng mga tulisan sa wa pa buhata ang krimen. Samtang ni Omo ng Special Investigation Task Group kung SITG nga gilangkuban sa mga hinsas gobyerno alang sa paspas nga pagsulbad sa kaso. Sa pagkakaroon, atong gipangusgan yun ang case build-up ani atong mga suspect so that once we file the necessary cases in court, dili maparehas sa last time nga i-dismiss lang. I want to see this through nga naagyoy conviction if ever the evidence is strong. Backtracking ta. So nangaita og video CCTV footage bali 5 days before ang nahitabo. Amo na to ang gipamaraig sa tag-iya sa pawn shop. We have means to secure those that will help in the investigation. But of course that cannot be divulged here in this forum. But this is not the first time that we have extended help to those who have also provided material information. Mga kapuso, magpauwan ang Southwest Monsoon o hanging habagat sa dakong bahin sa nasod, ilabi na sa Luzon o sa sidlakang bahin sa Visayas. Sa pagkakaroon, wapay direktang epekto ang gibandayang low pressure area nga nasigpatan sa east of extreme northern Luzon sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Wapag hapon, wagtanga ang posibilidad nga mamahimo kining usa ka bagyo o tawgong Bagyong Dindo. Samtang sa datos sa Metro Weather, makasinati og katag-katag nga pag-uwan ang Cebu, Bohol, Leyte provinces ug Samar provinces karong adlaw. Busa mga kapuso, ayaw kalimot sa pagdala og payong o kaha raincoat. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdag kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug masalapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso.